Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Sistema ng edukasyon sa Japan. Paano hinuhubog ang mga kabataan sa responsibilidad, disiplina at pagiging mabuting mamamayan? Ang Japan ay isa sa mga bansang kinikilala sa buong mundo dahil sa mataas na kalidad ng edukasyon. Hindi lamang ito nakatuon sa akademikong kaalaman tulad ng matematika, agham at wika, kundi pati na rin sa paghubog ng magandang asal, disiplina, respeto at responsibilidad. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit maraming Hapon ang lumalaking may malasakit sa kapwa at sa kanilang komunidad. Sa Japan, naniniwala ang mga guro at magulang na ang tunay na edukasyon ay hindi lamang nasusukat sa mataas na marka. Mas mahalaga rin ang paghubog ng isang taong may mabuting pag-uugali, marunong rumispeto, at handang tumulong sa iba. Layunin ng edukasyon sa Japan. Ang pangunahing layunin ng edukasyon sa Japan ay ang paghubog ng mga mag-aaral upang maging responsable, disiplinado, magalang, masipag, matapat, may malasakit sa kapwa, at mabuting mamamayan. Dahil dito, hindi lamang talino ang pinauunlad, kundi pati ang karakter ng bawat bata. Ang responsibilidad ay tinuturo habang bata pa. Isa sa mga natatanging katangian ng edukasyon sa Japan ay ang pagtuturo ng responsibilidad mula sa murang edad. Hindi umaasa ang mga paaralan sa mga janitor para linisin ang bawat silid-aralan. Sa halip, ang mga estudyante mismo ang naglilinis ng kanilang classroom, pasilyo, hagdanan, cafeteria, at kung minsan maging ang mga palikuran. Tinatawag itong soji o oras ng paglilinis. Sa pamamagitan nito, natututo ang mga bata na alagaan ang kanilang kapaligiran, maging responsable sa kanilang mga ginagamit, magtulungan bilang isang grupo, pahalagahan ng sipag at hindi umasa sa ibang tao para sa mga gawaing kaya nilang gawin. Mahalaga ang disiplina. Isa sa mga unang natututunan ng mga batang Hapon ay ang pagiging disiplinado. Sa paaralan, sila ay tinuturuan na dumating ng maaga, sumunod sa mga alituntunin, maghintay ng kanilang turno, panatilihing tahimik ang silid-aralan kapag may klase, at tigalang ang guro at kapwa mag-aaral. Ang mga simpleng gawain ito ay nagiging bahagi ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay hanggang sa kanilang pagtanda. Paggalang sa kapwa. Malaki ang pagpapahalaga ng sistemang pang-edukasyon ng Japan sa paggalang. Tinuturuan ang mga estudyante na yumuko bilang pagbati, gumamit ng magagalang na pananalita, humingi ng paumanhin kapag nagkamali, magpasalamat sa anumang tulong na natatanggap. Ang paggalang ay hindi lamang para sa guro, kundi maging sa mga kaklase, magulang, at iba pang tao. Tanghalian bilang bahagi ng edukasyon. Sa maraming paaralan sa Japan, ang tanghalian ay bahagi rin ng proseso ng pagkatuto. Ang mga estudyante mismo ang tumutulong sa paghahanda at pamamahagi ng pagkain sa kanilang mga kaklase. Sa ganitong paraan, natututo sila ng kooperasyon, pantay-pantay na pagtrato, kalinisan, pagpapahalaga sa pagkain, at pasasalamat sa mga naghahanda ng pagkain. Pagpapahalaga sa kalinisan. Napakahalaga ng kalinisan sa kultura ng Japan.
Mula sa paaralan pa lamang ay tinuturuan na ang mga bata na huwag magkalat, paghiwalayin ang basura kung kinakailangan, linisin ang sariling gamit, at panatilihing maayos ang kanilang kapaligiran. Dahil dito, kilala ang Japan bilang isa sa pinakamalinis na bansa sa mundo. Pagtutulungan o teamwork. Hindi lamang individual na tagumpay ang binibigyang halaga sa Japan. Tinuturuan din ang mga estudyante na makinig sa opinyon ng iba, magtulungan upang matapos ang gawain, tumulong sa kaklaseng nahihirapan, unahin ang kapakanan ng grupo. Ito ang dahilan kung bakit mahusay ang maraming Hapon sa pagtutulungan sa trabaho at sa komunidad. Mga club activities. Pagkatapos ng klase, maraming estudyante ang sumasali sa iba't ibang club tulad ng sports, musika, sining, science club, at cultural clubs. Dito natututo sila ng leadership, time management, pagtitiyaga, pagiging responsable, at pakikipagkapwa. Mataas na pagpapahalaga sa guro. Sa Japan, mataas ang paggalang sa mga guro. Hindi lamang sila nagtuturo ng mga aralin, kundi nagsisilbi rin silang gabay sa paghubog ng mabuting asal ng kanilang mga estudyante. Ang magandang relasyon ng guro, magulang at mag-aaral ay isa sa mga dahilan ng tagumpay ng sistema ng edukasyon sa bansa. Mga hamon sa edukasyon. Bagamat mahusay ang sistema ng edukasyon sa Japan, mayroon din itong mga hamon. Kabilang dito ang mataas na pressure sa mga pagsusulit, mahabang oras ng pag-aaral, at pagod dahil sa club activities at takdang aralin, at pagbaba ng bilang ng mga batang ipinapanganak na nakakaapekto sa bilang ng mga mag-aaral sa ilang lugar. Sa kabila nito, patuloy na inaangkop ng Japan ang sistema nito upang mapanatili ang mataas na kalidad ng edukasyon. Sa konklusyon, ang edukasyon sa Japan ay higit pa sa pagtuturo ng mga asignatura. Ito ay isang sistema na humuhubog sa buong pagkatao ng isang bata sa pamamagitan ng pagtuturo ng responsibilidad, disiplina, paggalang, pagtutulungan, at pagmamahal sa kalinisan na paghahandaan ang mga kabataan na maging mabubuting mamamayan at produktibong bahagi ng lipunan. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit hinahangaan ng Japan sa buong mundo. Pinapakita ng kanilang sistema na ang tunay na tagumpay ng edukasyon ay hindi lamang nasusukat sa talino, kundi sa paghubog ng mga taong may mabuting asal, pananagutan at malasakit sa kapwa. Ang aral, ang edukasyon ay hindi lamang tungkol sa pagkatuto ng mga aralin sa aklat. Ito ay tungkol sa paghubog ng pagkatao. Kapag ang isang bata ay naturuang maging responsable, disiplinado at may paggalang sa kapwa, dala niya ang mga pagpapahalagang ito habang buhay. At ito ang tunay na susi sa pag-unlad ng isang bansa. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi garantisadong kumpleto o laging updated. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit o interpretasyon ng impormasyong ito. At sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay. Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o autoridad. Marami pong salamat.